paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kambo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Isang malagim na katotohanan na ang vampira ay makapangyarihan at mistulang walang kamatayan. At kung mayroon mang makapapantay sa kapangyarihan ng vampira, walang iba kundi ang kanyang kakambal. Sino kaya magwawagi kapag nagkaroon ng kahindik-hindik na paghamok ang vampira at ang kakambal niyang vampira? Sigurado magugulat si Rose mamayang pagdating ko sa kanila. Hindi niya inaasahan na magpo-propose na ako sa kanya ng kasal ngayong gabi. Mahigit 2 years na rin naman kami magkarelasyon. Tama lang na lumagay na kami sa tahimik. Yung malaking paniki na lumilipad sa itaas. At parang sumasabay sa aking motorsiklo. Atakihin ako ng malaking panik. Hindi! Natagalan ng motoron ka ng binti ko. Hindi ako makatayo. Ang malaking paniki. Tumapo sa tabi ko. Nagbabago ang kanyo ng malaking paniki. Ang malaking paniki. Naging tao. Lalaking may kapag pula at may mga pangil. Panas mo, lalaki. Sa gabi ito, ikaw ang tiyempuan ko. Ikaw ang magiging biktima ng isang vampira. Isa kang vampira? Oo. Vampira ako. Nabuhaw sa dugo ng tao. Hindi.
isang makapangyarihang vampira na papatay sa'yo. Ano ba naman to? Ayaw pa rin sagutin. Rose. Bakit napapailing ka dyan? Nay, kanina ko pa po tinatawagan si Froilan. Oh. Nagre-ring naman po yung cellphone niya. Pero hindi naman sinasagot yung mga tawag ko. Bakit mo tinatawagan yung nobyo mo? Kasi sabi niya sa akin kaninang umaga na tinawagan niya ako. Dadalaw daw siya ngayon sa akin ngayong gabi. Nagkausap na pala kayo ni Froilan kanina umaga. Oo nga po, habang naka-duty ako sa presinto. Bakit pa siya pupunta dito sa atin ngayong gabi? May importante daw po siya sasabihin. Na hindi niya maipaalam sa akin sa cellphone. Baka ayain ka na magpakasal. Kung sakali po ba, inay? Oh. Papayag kayo? Bakit naman hindi? Nasa hustong gulang ka na naman para mag-asawa. Tsaka mabuti nga mag-asawa ka na. Para matigil ka na lang sa bahay. Para hindi na ako lagi nag-aalala sa'yo. Nay. Kasi naman bakit ba nagpumilit ka maging pulishuman? Sulit na sulit ang paglabas ko ngayong gabi. Natighaw ang pagkauhaw ko sa sariwang tugo ng tao. Hoy! Mga barangay tanod. Bakit may bahid ng dugo ang bibig mo? Ha? Ano yan? May mga pangil ka? Isa kang vampira? Ha? Tama ka. Isa nga akong vampira. Mga tanod! Paligiran natin ang vampira na may kapang itim. Ngayon na sakul na namin ang kampo ng dilim. Biyagin natin siya! Huwag natin siya hayaang makatakas. Lalong huwag natin hayaang makapagsabog ng lagim ang vampira! Marami nyo dyan! Marami nyo! Ang tayo rito! Dito makatakas! Lalaking vampira! Papaligiran ka na namin ang aking mga tanod! Hindi na ang makakataas! Hindi na! Diyan kayo! Leader ng mga tanod. Ako si Kapitan Kiko. Ang kapitan ng barangay sa lugar na ito. Hindi ninyo ko mapipinahagan. Mga tanod! Sunggaban natin ang vampira! Hindi nyo ako masusunggaban bago nyo ako mabiyag. Ang lalaking vampira! Nagbagong anyo! Naging malaking paniki! Tumang sa malaking paniki! Natakasan tayo ng lalaking vampira! Ano, Kapitan Kiko? Lalaking vampira? Oo, Sarento. Malamang na ang nakita naming malaking paniki na naganyong lalaking vampira ang pumatay sa isang lalaki na nakita namin ng mga tanod ko habang nagro-ronda kami sa tabi ng highway. Kaya nag-report kagad ako rito sa presinto. Sige. Aalamin ko ang nireport mo, Kapitan. Pupuntahan namin ang mga kasama kong pulis. Ang bangkay ng lalaking nakita nyo ng inyong mga tanod. Mag-ingat kayo, Sarento. Kapitan Kiko? Baka maging kayong mga otoridad ay biktimahin ng lalaking vampira. Froilan. Nakikiramay ako, Rose. Salamat, Sarento. Boyfriend mo palang nakaburol sa puneraryang ito. Ang bangkay na natagpuan ng mga barangay tanod kagabi sa highway. Matagal mo na sana siyang nakilala. Kung pumayag lang akong ihatid sundo niya ako sa presinto. Nang mag-report sa akin ang kapitan ng barangay kagabi, pinuntahan kaagad namin ng iba nating kasamahan ang bangkay sa highway. At binatan namin siyang nakahandusay na wala ng buhay. At may 2 butas sa leeg. Sinadyang patayin ng boyfriend ko, Sarento. Oo. At ang hinala ng kapitan ng barangay na isang lalaking vampira ang kriminal.
Hindi ako naniniwala sa vampira, Sargento. Rose, Pero sino man ang may kagagawan sa pagkamatay ng boyfriend ko, magbabayad siya. Magbabayad siya ng mahal. Nana Ine, Napasyal ka, Elsa. may sadya ho ako sa inyo. May sakit ka? Wala ho. Huwag mong sabihin ang nag-iisa ang anak mo magpapagamot sa akin. Ikaw na rin ang nagsabing ang gaya niyang pulis ay hindi naniniwala sa gaya kong albularya. Wala akong sakit si Rose. Kaya ako na parito sa inyo. Kasi pinatay kagabi ang nobyo ng anak ko. Ngayon nga ho'y bali-balita. Isa daw lalaking vampira ang pumatay. Dahil may kakayahan daw ho yun na mag-anyong malaking paniki. Kung ganon, totoo ang balita, Elsa. Iisa lang ang alam kong kampo ng dilim na may kakayahang mag-anyong malaking paniki. Sino po? Ang vampira. Inay, wag po kayo maniwala kay Nana Ine. Ay, malamang. Totoo yung sinabi niya sa akin. Totoong sinabi ng matandang albularya na yun, Rose. Hindi po totoo yung vampira. Rose, akong nagsasabi sa'yo, totoo ang vampira. Inay, Oh, ngayon ko lang sasabihin ito sa iyo, ha? Hindi ka pa sinisilang. Meron na ako nabalitaan na babaeng pinagsamantalahan ng lalaking vampira. Ang kampo ng dilim na yun, napatay nung asawa ng babaeng kanyang pinagsamantalahan. Pero namatay rin yung asawa ng babae. Dahil nagbunga yung pagsasamantala sa babae ng kampo ng dilim hanggang sa nagsilang siya ng 2 sanggol. dalawang sanggol po? Oo. Kambal ang naging anak ng lalaking vampira doon sa babaeng kanyang pinagsamantalahan. At ang isa sa kambal, ang lalaking sanggol, yun yung kumagat sa kamay ng hilot na agad nitong ikinamatay. Kaya itatapon sana ng asawa ng babae yung sanggol na vampira. Pero natagpuan na lamang ang bangkay ng lalaki doon sa gubat. At yung sanggol nawawala. Inay, Ang sanggol na itatapon sana ng asawa ng babae. Ayun, wala nang nakaalam kung nasaan hanggang ngayon. Kaya malamang na yung lalaking vampirang pumatay sa nobyo mo. Walang iba, kundi yung vampirang sanggol na may kakambal na nabalitaan kong nawawala noon. At siya, ang lalaking vampira na may kakayahan daw na mag-anyong malaking paniki. Oh, Rose! bakit bigla po nanlaki ang mga mata niyo, Nay? Ayan, may paniki na naman sa labas ng bukas na bintana. Ayan, may malaking paniki na namang umaali-aligid sa ating bahay. Bakit po kayo matatakot sa isang ordinaryong ibon? Hindi ordinaryong ibon ng paniki na yun, anak. Ang malaking paniking yan, malamang. Ang lalaking vampira. Rose, dali, isarada mo bintana. Huwag po kayo matakot, Nay. Makaatakihin tayo ng malaking paniking umaali-aligid sa labas ng bahay. Ako ang bahala. Ay, no, hindi. Makaatakihin tayo ng vampira. Wala pong magagawang pinsala sa atin ng malaking paniki, Nay. Anong gagawin mo? Hindi ko hahayaang matakas sa atin ng malaking paniki. Ano yung ginawa mo sa kabinet? Ang service firearm ko po. Anak, kaanin mo yung baril. Ay, naku. Papuputukan ko po ang malaking paniki yung maali-aligid sa labas ng bahay natin. Ha? Papuputukan ko po siya. Pero... Ayan, tinamaan mo ang malaking paniki. Ayaw bumagsak sa lupa. Lalabas po muna ako ng bahay, Nay. Rose! Sisiguruhin ko po mapapatay ko ang malaking paniking yon. Nana Ine, bakit kayo napailing? Elsa, paaaring totoo yung kinatatakutan mo. Totoong vampira yung malaking paniki nakita namin nung anak ko umaali-aligid sa bahay namin. Doon sa labas kagabi. Malamang ang yun. Kaya nga ako pinaputukan ni Rose. Mabuti na parito ka sa akin.
At pinalam mo agad sa akin na nangyari sa bahay niyo kagabi. Paano yung nahihiwagaan ako? Nakita ko nabaril ni Rose yung malaking paniki, kaya nga bumagsak sa lupa. Pero paglabas namin ng anak ko sa bahay, hindi namin natagpuan yung malaking paniki. Nabaril man ang anak mo ang malaking paniki. O wala rin yung saysay. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Ang vampira ay hindi tinatabla ng bala. O Jerry, bakit ka napangiti? Natatawa lang ako sa iyo, Rose. Ilang taon na rin kasi tayong magkasama sa serbisyo. At sa lahat natin magkakasama dito sa presinto, ikaw ang pinakamaingat sa paggamit ng baril. Para sa akin kasi, dapat may mahalagang dahilan para gamitin ang ating sandata. Bakit pa tayong isang paniki? Pinag-aaksayahan mo ng mga bala. Natakot kasi ang inay ko sa pag-aakalang ang malaking paniki nakita namin kagabi ay isang vampira. Hindi kaya totoong vampira yon? Ano? Kasi nabaril mo kaya bumagsak sa lupa. Pero nawala. Malamang hindi ko lang napuruhan, kaya nakatakas. Nagbibiro lang ako, Rose. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa vampira. Pareho lang tayo. Kaya lang, nagtataka ako. Bakit? Bakit madalas kamong may malaking paniki na umaali-aligid sa inyong bahay? Malaking palaisipan pa rin sa akin hanggang ngayon, Rose. Kung sinong pumatay sa boyfriend ko, Jerry? Bukod doon, yung malaking paniki na madalas na umaali-aligid sa inyong bahay. Hanggang ngayon ba naman, nasakay na tayo ng mobil at magkasamang nagpapatrolya, sumaksak pa sa isip mong paniking yun? Hindi mo pa kasi sinasagot ang tanong ko. Hindi ko alam kung bakit may malaking paniki na madalas umaali-aligid sa bahay namin. Hindi kaya nung araw na may nasaktan o nasugatan kang paniki? Wala akong natatandaan na nasaktan o nasugatan kong paniki noon. Ang inay mo kaya? Hindi ko rin alam. Bakit mo na itanong? Kasi baka ang malaking paniki ay may kauri na nasaktan o nasugatan yun ang inay mo. At isang dahilan kaya madalas na umaali-aligid sa bahay nyo, gusto nyong magiganti sa inyong mag-ina. Meron ba naman paniki na marunong maghiganti? Maaari yun, Rose. Nay, wala kayong natatandaan na nakapanakit o nakasugat kayo ng paniki noong araw? Pero may paniki kang nabaril no isang gabi. Malabo pong maghiganti sa akin yun. Anong malay natin? Utak hayop po ang paniki. At ka po sa utak ng hayop para maghiganti. Pero anak, mag-iingat ka pa rin. Tsaka hindi po ako natatakot sa paniki. Kaya ang paniki po ang mag-ingat sa akin. Rose! Kapag nakita ko po uli ang malaking paniki, sisiguruhin ko, mapapatay ko siya. Elsa, hanga ako sa tapang ng anak mong si Rose. Ay, naku. Bata pa ho siya. Likas na ang katapangan niya, nanay ni. Pero hindi niya dapat baliwalain ang paalala mo sa kanya na mag-ingat siya. Mag-ingat siya sa malaking paniki na madalas niyong makitang aali-aligid sa bahay niyo kung gabi. Ayun na nga ho ang hindi ko maintindihan. Kaya nga ako'y naparitong muli sa inyo. Kung bakit mula pa nung bata pa si Rose, may umaali-aligid ng ganun sa aming bahay. Kung minsan niyo lang nakita ang paniki, karaniwan lang yon. Pero kung madalas, mayroon na yung ibig sabihin. Ho? Ano ho kaya yung... Malamang na isang vampira ang malaking paniking nakikita nyo. Vampira ho? Isang kampo ng dilim na naghihintay lang ng pagkakataong mambiktima at pumatay ng tao. Mga
Ako po ang inyong barangay chairman. Ay nananawagan sa inyo. Ha? Ano kaya pinananawagan ni Kapitan Kiko? Mag-ingat po kayo. At huwag nang lumabas ng bahay kapag ganitong kagat na ang dilim, ha? Dahil may bali-balita po na may gumagalang vampira sa ating probinsya. Ha? Vampira? Totoo ba yun? O sige ho. Mag-ingat po tayong lahat, ha? Ang alam ko sa mga komis at dramang katatakutan lang mayroong vampira. Ha? Maituloy na nga ang bala kong pakikinig ng paborito kong drama sa radyo. Ha? Ano yun? May malaking panike na lumilipad sa labas ng aming bahay. Ha? Ang malaking panike. Dumapo sa pasamano ng bintana. Ang malaking panike. Nagbago ng anyo. Naging isang lalaki na may kapang itim. Vampira! Lalaking vampira! Bulong! Ipara muna itong service jeep ng barangay. Mamaya na ako magpapatuloy sa pananawagan. Magbalik muna tayo sa kaling pinanggalingan natin kanina. Doon sa kung saan, parang narinig kong may babaeng sumigaw. Sige, magmadali tayo mga tanod. At ihanda natin ang ating mga batuta. Baka may babaeng sumigaw dahil may binibiktima na naman ng vampira. Tulong! Tulong! May vampira pumasok sa kwarto ko! Vampira! Tama ka, babae. Isa nga akong vampira. Isa akong lalaking vampira na wow sa dugo ng tao. Tulong! O, hindi ka makalalabas dito sa kwarto. Bitiwan mo! Kung bitiwan mo, lalaking vampira! Kahit anong biglas ang gawin mo, hindi ka makaulag po sa mga kamay ko. Ibabaon ko ang maabat matatalas kong mga pangol sa leeg mo. Sisipsipin ko ang dugo mo. Sasayirin kong kahuli ang patak ng iyong dugo. Papatayin na kita! Taga, Mulong. Para mo muna ang jeep. Iniisip ko lang, ha? Kung lalaking vampira na nakaharap natin ang nambiktima na naman sa babaeng narinig nating sumigaw, baliwala mga batuta natin laban sa kanya. Teka, akin na ba itong itak ko? Sakto. May dala tayong itak dito sa service jeep ng barangay. Bababa muna ako, mga tanod. Puputol muna ako sa nadaanan nating mga puno ng kawayan. At ito, si Bat. Si Bat na kawayan ang ipalalaban natin sa lalaking vampira. Ikaw, puputol muna. Magtipid ang kawayan ito. Hello, Sargento. Rose, mabutit gising ka pa. Katatapos lang namin maghapunan ng inay ko. Tinawagan kita dahil papunta kami ng ilang kasama natin dyan sa barangay nyo. Bakit? May tumawag sa presinto. Isang babae daw ang natapuang patay sa kanyang kwarto at may 2 butas sa leeg. Katulad ng pagkamatay ng boyfriend ko? Oo. Dumaan kayo dito sa bahay, Sargento. Hihintayin ko kayo. Okay, bye. Bye. O bakit mo aantayin yung mga kasama mong pulis dito sa bahay, Rose? Sasama po ako sa kanilang mag-imbestiga, Nay. Ha? Sa natagpuan daw bangkay ng babae dito sa ating barangay. Off-duty ka na? Ayon po sa kasama kong pulis, ang pagkamatay daw ng kabarangay natin ay gaya ng pagkamatay ng boyfriend ko. Rose? Ano po malay natin, Nay? Baka po sa pagtulong po sa aking mga kasama sa pag-iimbestiga,
malaman ko kung sino ang pumatay sa aking boyfriend. Sulit na naman ang paglabas ko ngayong gabi. Natighaw na naman ang aking pagkauhaw sa dugo ng tao. Vampira! Aba, ang kapitan ng barangay. Nag-cruise na naman ang ating landas, kampo ng dilim. Alam mong madali ko lang matakasan kayo ng iyong mga tanod. Sa pagkakataong ito, hindi mo na kami matatakasan. Bago ka pa makapagbago ng anyo, bago ka pa mag-anyong malaking paniki, babaong ko ng kawayang sibat na ito sa katawan mo! Mamamatay ka na, lalaking vampira! Mamamatay ka na! Hindi mo ako mapapatay, kapitan. Bumauna sa sikmura mong ipinukol ko sa iyong sibat ng kawayan. Hindi ako mapapatay ng sibat na ito. Ano? Kapitan? Lumayo ka na sa lalaking vampira. Wala akong kamatayan. Wala tayong kalaban-laban. Lumayo ka! Mga tanod! Ako, delikado tayo ka Hindi ka panipaniwalang nasaksihan natin ang sugat sa katawan ng vampira na dinaanan ng sibat, naghihilom na walang sugat ng vampira. Sinabi ko na sa inyo, hindi niyo ako mapapatay. Wala akong kamatayan. Wala! Ano, Sargento? Nanggaling na kayo sa bahay na kinatagpuan sa bangkay ng isa kong kabarangay? Dumaan na kami doon. Bago pa kami pumunta rito sa bahay nyo. Nag-imbestiga na kami doon. Ganun ba? Oo. Okay lang. Wala nga namang sugat ang biktima maliban sa 2 butas sa kanyang leeg. May tumawag na sa punerarya para asikasuhin ang bangkay bago pa kami lumakad ng mga kasama natin. Saan ang tuloy nyo ngayon, Sargento? Maghahanap kami sa direksyong itinuro ng isang saksi na pinuntahan daw ng lalaking nakitang nanggaling sa bahay nang natagpo ang bangkay. Mabuti may nakakita sa suspect. Kaya hindi na kami magtatagal mga kasama natin. Lalakad na kami. Sige. Sasama ako sa inyo, Sargento. Rose, huwag ka nang sumama sa mga kasama mong pulis. Inay, wala po kayong dapat ipag-alala sa akin. Baka vampira ang pumatay sa ating kabarangay. Totoo man po ang vampira, hindi ako natatakot dun. Tiniyak ni Nana Ine na hindi tinatabla ng bala ang kampon ng dilim. Totoo man po yun, Nay. Nakahanda na ako. May inihanda na po akong panlaban sa vampira. Kahit hindi siya tinatabla ng mga bala. Kapitan! Pumasok na kayo dito sa service mobile natin! Oo nga, kapitan. Sakay na po kayo! Kap! Makapangyarihan ng lalaking vampira. Kampo ng demonyong vampira, mga tanod. Nasibat ko sa katawan ng kawayan. Pero walang anumang hinugot niyang sibat at naghilom ang kanyang sugat. Hindi ninyo ako mapapatay. Mga tanod, ganito ha. Kung hindi tinatabla ng sibat ang vampira, pagtulong-tulungan natin siyang batutahin. Sige, Papatutayin Sige, dali kayo. Sigurin nyo. Sigurin nyo. Bago pa makapagsabog ng laging vampira, tulugin natin sa batuta ang katawan niya. Sigurin nyo. Dali. Paluin nyo. Paluin nyo. Sige. Patayin natin ang vampira. Patayin isa. Pasok ka, Elsa. Nanay na hindi na, wag na. Sumugod lang ako dito sa bahay niyo dahil hindi ko napigilan si Rose. Nagpilit sumaman dun sa mga kasama niyang pulis. Saan sila pupunta? Hinahanap daw nila yung pumatay sa isa nating kabarangay na malamang walang iba yun kundi yung vampira. Nag-aaksaya lamang ng pagod at oras sa mga pulis sa paghahanap sa vampira. At tagpuan man nila yon, hindi nila yon madadakip o mapupuksa. Natitiyak ko, Elsa. Kapag nakaharap at nakasagupa ng mga pulis sa vampira, ang mga pulis,
ang madidisgrasya. Mahaba ang dala naming armas ng mga kasama ko, Rose. Ayos yan, Sargento. Para hindi tayo madihado. Pusakal na kriminal man ang ating makainkwentro. Nagsiguro rin ako, Sargento. Rose, Kapag nakita natin ang pumatay sa kabarangay ko, na malamang siya ring kriminal ng boyfriend ko, sisikapin kong pasakuin siya at hulihin ang buhay. Pero kapag nanlaban siya, magkakalasog-lasog ang kanyang katawan. Dudurugin namin ang mga tanod sa palong batuta. Ang katawan mo, vampira. Sige, lulutpuin ka namin. Para nyo lamang akong kinikiliti, Kapitan. Ha? Hindi ka rin tinatabla ng mga palo ng batuta. Walang maaaring pumatay sa akin. Huwag! Kanya-kanya! Isa siyang malaking panike! Lumilipad, papalapit sa akin ang panike. Mag-iingat ka! Atakin ako ng vampira na naging malaking panike. Mga tanod, tulungan niyo ko. Tulungan natin si Kapitan! Naatake ko ng malaking panike. Tulungan natin si Kapitan Kiko! At tulungan natin Tama! katutang malaking paniki! O sige! At tulungan natin siya para may bitiwan niya, si Kapitan! Tulungan natin! Lumalaban sa inyo malaking panike, mga tanod. Kasama niya! Habang pinapatutan niyo siya, umaatake rin siya sa inyo. Hindi niya iniinda mga palo ng batuta namin! Kiko! Nasugatan na ng paniki! Salamat. May dumating na mobil ng pulis. Kapitan Kiko! Sargento, salamat dumating kayo. Inatake ng malaking panike kami ng aking mga tanod. Marami sa amin ang nasugatan. Kami na bahala sa paniki, Kapitan! Ayun, tumatake sa panike, Sargento. Ang mga tanod mong sugatan ang asikasuhin mo, Kapitan. Magpagamot kayo. Sige, magpapagabot kami ng mga tanod ko sa health center. At kami ng mga kasama kong pulis ang tutugis sa malaking paniki na umatake sa mga tao. Mga kasama! Mag-iwalay tayo sa pagtugis sa malaking paniki! Okay, ano? Lumang mapangarib ang tutugisin natin! At sino man ang makatiyempo sa malaking paniki, patayin ka agad siya! napahiwalay na ako sa aking mga kasama sa pagtugis sa malaking paniki. Dito ko lamang sinamata ang nagsuot. Pero nawala siya. May lumabas sa likod ng isang puno. Hindi ko na patatagalin ang paghahanap mo, pulis. Sino ka? Ha! Ako. At ang hinahanap mong paniki ay iisa. May mahaba at matutulis ka, mga pangil. Huwag mong sabihin isa ka. Isa akong vampira. Isa akong lalaking vampira. Napapatay sa'yo. Ibibilang kita sa aking mga naging biktima. Mga naging biktima? Ang mga natatagpo ang bangkay na may 2 butas sa leeg. Sila ang nauna kong mga biktima. Totoo man ang sinasabi mo? Totoo man ang vampira? At kung nagtagumpay ka sa mga nauna mong biktima, sa akin, mabibigo ka! Tingnan natin. Sasakbalin ko na ang leg mo. Sisipsipin ko ang dugo mo. Papatayin na kita! Bago mo ako mapatay, tatagtarin ko ng tingga ang katawan mo! Hindi. Hindi totoo ito. Totoong nakikita mo.
Hindi ka tinatablan ng bala? Walang kamatayan ng kagaya kong vampira. Wala akong laban sa kagaya mo. Hindi ko na patatagalin ang buhay mo. Hindi mo mapapatay! Hindi ka makatatakas. Kahit saan ka magsuot, susundan kita. Papatayin kita. Hindi ako dapat maabutan ng vampira. Sargento! Rose? Bakit ka humahangos na parang ligalig ka? Rose, totoo ang vampira. Ano? Maniwala ka. Nang makaharap ko ang lalaking vampira, pinaputukan ko siya. Pero hindi siya tinatablan ng mga bala. Hindi ko akalain. Kaya tinakasan ko siya para hindi niya ako mapatay. Totoo pala ang vampira. Siya ang malamang pumatay sa mga tao na natagpo ang bangkay na may 2 butas sa leg. Kabilang na ang boyfriend mo. Sa wakas, makakaharap ko ng pumatay sa boyfriend ko. Ang ipinagtataka ko lang, Anong pinagtataka mo, Sargento? ang lalaking vampira, kahawig mo. Kung hindi mo napatay ang vampira, kaya tinakasan mo siya, hindi ako natatakot sa kanya. Rose, saan ka pupunta? Harapin ko ang vampirang yon! Wag! Sumama ka na lang sa akin sa pagtakas. Wala kang laban sa vampira. Isang pagpapakamatay ang gagawin mo. Hindi, Sargento! Haharapin ko ang vampira! At sisiguruhin ko ang kamatayan ng vampirang pumatay sa boyfriend ko! Kapitang Kiko, magpasalamat kayo ng mga tanod mo at hindi kayo nasakmal ng malaking paniki na umatake sa inyo. Nakailag ho kami. At nasalag namin ang aming mga braso ang pag-atake ng malaking panike, Nanay Ni. Kaya mga kalmot lamang ho sa mga kuko ng panike ang aming naging mga sugat. Ayan ho. Malamang na vampira ang paniking yon. Mabuti, Kapitang Kiko. Dumaan kayo dito sa bahay ni Nanay Ni. Sasangguni sana ako sa kanya kung paano mapupuksa ang vampira. Sinabi ko na kay Elsa na walang anumang sandata na makakapatay sa vampira. Yan ang sasabihin ko sa aking anak, Nanay Ni. Para hindi na magpilit si Rose na hanapin at harapin ng vampira. Ang pagharap sa kampo ng dilim na gaya ng vampira ay isang tiyak na pagpapakamatay. Ano? Kung ganon, parang nagpapakamatay na ang anak ko si Rose. Dito, sa lugar na ito nanggaling si Sargento Vallo. Dito niya malamang nakaharap ang sinasabi niya lalaking vampira. Rose! Sino ka? Kilala mo ko, Rose. Gaya ng kilala kita. Hindi kita kilala. Ngayon lang kita nakaharap. Ako ang sinasabi nilang vampira. Kung ganon, ikaw ang pumatay sa boyfriend ko. Ako nga. Magbabayad ka, vampira! Rose! Pinatay mo ang boyfriend ko! Kaya papatayin din kita! Papatayin kita, vampira! Kalam! Habang! Meku! Nanay Ni. Naisagawa ko na ang nararapat na ritual, Kapitang Kiko. Nausal nyo na bang nararapat na orasyon? Siguro, malalaman ko na. Kaya, ipinakikiusap ko sa inyo. Alamin ko. Matapos akong tumayo mula sa aking pagkakaluhod sa saek, kawin mo na ang tubig sa palanggana. Sige ho. Ayan ho. Ayan ho. Nakaukaw ko na ho ang tubig. Sa ng tubig. Makikita ko na ang mensahe. Ang sagot sa nais mong malaman sa akin.
Oh, bakit ho kayo natigilan, Nanay Ine? Anong nakita mong mensahe sa tubig sa palanggana? Kapitang Kiko, May paraan ho ba para mapuksan isang vampira? Hindi mo ko maaaring patayin, Rose. Hindi ako naniniwalang wala kang kamatayang vampira! Magiging isang malaki mong pagkakamali na pagtangkaan mo kong patayin. Inamin mong ikaw ang pumatay sa boyfriend ko! Para matapos na lamang ang iyong paghahanap. Kaya ako ang papatay sa'yo! Ano yung inilabas mo? Ang granadang ito, vampira. Ito ang gagamitin ko para may paghiganti ko ang pagkamatay ng boyfriend ko! Katapusan mo na! Rose! Bago ako magkumpli sa likod ng puno, Ha? ihahagis ko sa'yo ang granada! Pasasabugin kita, vampira! Pasasabugin kita! Oh! Mamatay ka, vampira! Mamatay ka! Matapos masabugan ang inihagis kong granada, vampira, sigurado nagkalasog-lasog na ang katawan niya. Sa wakas, naipaghiganti ko rin ang pagkamatay ng boyfriend ko. Nahawi na ang usok ng pagsabog ng granada. Pero wala ang katawan ng vampira dito sa pinangyarihan ng pagsabog. Nasaan siya? Narito ako, Rose. Buhay ka pa, lalaking vampira. Sinabi ko na sa'yo, walang sandatang makapapatay sa akin. Hindi. Maliwanag ang nakikita mo. Hindi man lamang ako nagalusan sa inihagis mo sa aking granada. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan meron ka. Pero hindi ako natatakot sa iyo, vampira! At lalong hindi ako magmamakaawa sa iyo para wag mo akong patayin! Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako! Hindi kita maaaring patayin, Rose. Hindi. Kailanman. Huwag kang umalis! Gaya ng ginawa mo sa boyfriend ko, tapusin mo na rin ang buhay ko! Patayin mo na ako, vampira! Kapitan Kiko, Bakit ho kayo napapatango, Nanay Ine? matapos akong magsagawa ng orasyon, aliwanag ang mensahe sa akin ng tubig sa palanggana. Kaya malalaman mo na ang kasagutan sa nais mong malaman. Nanay Ine, Mayroon, Kapitan. Mayroong paraan para mapuksa ang lalaking vampira na nagsasabog ng lagim dito sa ating barangay. ano hong paraan? Ang kamatayan, ang katapusan ng lalaking vampira ay nasa kanyang kakambal. May kakambal ho ang vampira? Mayroon, Elsa. May kakambalang lalaking vampira na nagsasabog ng lagim dito sa ating barangay. O yan nga ho yung nabalitaan ko, Nanay Ine. Yun yung usap-usapan doon sa tindahan. Kaya nga naparito uli ako sa inyo. Hindi maaari magkamali ang mensaheng nakita ko matapos akong magsagawa ng orasyon. Kung may kakambal ho ang lalaking vampira. Natiti ako, mayroon. Sino ho yung kakambal na yun? Yan. Hindi ko nalaman. Dahil may hangganan ng aking karunungan. Nanay Ine.
Kapag napatay ang kakambal ng vampira, sigurado, mamamatay na rin ang kampo ng dilim. Hanggang ngayon, hindi pa rin mamura sa isip ko ang sinabi sa akin ni Rose kanina. Ang sinabi niya sa akin, Yun ang ipinagtataka ko, Sargento. Lubhang makapangyarihan ng lalaking vampira. Hindi siya nagdalusa ng masabugan ng granada. Pero bakit matapos ko siyang pagtangkaang patayin? Hindi man lamang niya ako kinantig. mahirap naman mangyari ang natakot kay Rose ang vampira. Dahil walang kinatatakutan ng kampo ng dilim na yun, na walang pangimi sa pagsasabog ng lagim. May kumalas ko sa likod ng puno sa tabi ng bahay namin. Kumusta ka, Sargento? Ang lalaking vampira. Ano? Matapos mo kung pagtangkaang patayin kagabi, wala nang dahilan para pagtagalin ko pa ang buhay mo. Huwag kang lalapit sa akin, vampira! Sasakmalin ko na ang leeg mo. Hindi. Ibabaon ko na ang aking mga pangil sa iyong lalamunan. Sisipsipin at sasairin ko na ang iyong dugo. Hindi. Papatayin na kita. Wag! Napasyal ka, Rose. Kapitan Kiko, pareho tayong may matinding hangarin na mapuksa ang vampira na nagkakalat ng lagim dito sa ating barangay. Dapat mapuksan ang kampo ng dilim para hindi na madagdagan pa ang kanyang mga biktima. Nawala ng boyfriend ko sa kagagawa ng vampira. Idinamay pa niyang biktimahin pati ang kasama ko sa trabaho na si Sargento Vallo. Matitigil sana ang pagsasabog ng lagim ng vampira kung makikilala natin ang kanyang kakambal. Bakit pag-aaksayahan pa natin ang panahong makilala ang kakambal ng vampira, Kapitan? Ayon kay Nanay Ne, ang magiging kamatayan ng kakambal ng vampira ay magiging katapusan rin ng buhay ng kampo ng dilim. Ayon sa matandang albularya, paano raw mapapatay ang kakambal ng vampira? Rose. Ipaalam mo sa akin, Kapitan. At ako ang kikilos para mapatay ang vampira! Ano, Rose? Benditadong kapirasong kahoy na may tulis? Opo, Nay. Yun daw po ang makakapatay sa vampira at sa kakambal niya, sabi ni Kapitan Kiko. Paano niya nalaman? Ayon din daw po kay Nana Ine. Kaya naghanda na po si Kapitan Kiko ng benditadong kapirasong kahoy na may tulis na kapag naitarak daw po sa sino man sa vampira o sa kanyang kakambal, ay siguradong magiging kamatayan nilang dalawa. Ay, naniniwala ako kay Nana Ine, kaya natatakot ako. Inay. Anak, ayokong mapahamak ka. Hindi po ako mapapahamak, Inay. Dahil makikipagtulungan po sa akin si Kapitan Kiko para mapatay ang vampira. Ano, Rose? Nakahanda ka na ba? Oo, Kapitan Kiko. Habang nakakubli ako dito sa likod ng malaking bato sa tabi mo, hawak ko na ang maso at benditadong kapirasong kahoy na may tulis. Nakahanda na rin ako para maging pain sa vampira. Habang kagat pa ang dilim, subukan mo nang tawagin ang vampira. Oh, Rose. Vampira! Nasaan ka? Inahamon kita, lalaking vampira. Lumapit ka sa akin. Maglaban tayo hanggang kamatayan. Rose. Huh? May parating na lumilipad na malaking panik. Malamang, yan ang vampira, Kapitan. Ay na. Maganyong tao ka, vampira. Magtuos tayo para matapos na ang pagsasabog mo ng lagim. Isang malaking pagkakamali mo na ako'y hinamon mo, Kapitan. Wala akong hamon na pinalampas
At walang naghamon sa akin na hindi ko biniktima. Sige, vampira. Subukan mong sakmalin ang leeg ko. Talagang sasakmalin ko ang leeg mo. At sisipsipin ko ang dugo mo. Ganon. Tignan Ngayong natin. palapit na kay Kapitan Kiko ang vampira. Sige. At nakatalikod siya sa akin. Lumapit ka pa. Itatara ko ng binditadong kapirasong kahoy na may tuli sa likod Ito. niya. Ito banda Sa rito. tapat ng kanyang puso. Mamasuhin ko ng kapirasong kahoy Huwag para kang tumara pumatras, sa likod Kapitan. niya. Duyab! Siya! Kapitan, Ano? nilinlaba ko. Vampira, nalansirin kita. Nagkunwari lang akong hamunin ka para matarakan ka na kasama ko ng benditadong kapirasong kahoy na may matuli sa tapat ng iyong puso. May kasama ka. Eto, si Rose. Kapitan Kiko. Rose, ano nangyari sa'yo? Bakit bumagsak ka sa lupa na may umaagos na dugo sa dibdib mo sa tapat ng iyong puso? Di ko alam. Matapos tarakan ng benditadong kapirasong kahoy na may tulis ang tapat ng puso ng vampira. Parang may tumarak din sa tapat ng puso ko. Ano? Sinabi ko na sa'yo, magiging isa mong malaking pagkakamala na pagtangkaan mo akong patayin. Dahil ang kamatayan ko, magiging kamatayan mo. Hindi ko akalain. Si Rose, siyang kakambal ng vampira. Oo, Kapitan Kiko. Nana, hindi. Mga kabarangay. Si Rose. Siya ang kakambal ng vampira. Ang anak ko. Oh, nagtapat ko lamang agad, Elsa. Sana'y naiwasan nating maganap ang malagim na kamatayan ni Rose. Nawalan ako ng lakas ng loob na magtapat sa anak ko na ang ikinuwento ko sa kanyang babae na pinagsamantala ng vampira kaya nagkanak ng kambal ay walang iba kundi ako. Ako ang nagkanak ng kambal ng isang babae na may kakambal na lalaking vampira. Aling Elsa, vampira palang ama ni Rose. Kaya ngayong wala na siyang buhay, sa kanyo lang siya naipasok dito sa simbahan. Kung may babalik ko lamang ang lahat, ipaalam ko kay Rose ang katotohanan para hindi niya pagtangkaan ang buhay ng sarili niyang kapatid na magiging dahilan rin ng kanyang kamatayan. Ipapaalam ko kay Rose na siya'y kakambal ng vampira! Gaano man kabagsik ang kapangyarihan ng vampira, ito'y may hangganan at malagim ang kamatayan nakatakda sa kampo